Sinigawan ako nito. Sinigawan ako nito eh. Slow down daw. Naiiyak na ako eh. Tapos marinig ko, slow down. Slow down? Eh, ganito akong paglakad eh. Pinakamaganda palang state mo dapat dito, yung pinakakalmado ka. Yeah. Yung part na yun. Na, kasi pagka marami kang iniisip, nag-overthink ka eh. Hindi, alam mo yun, mas lalo kang magkakamali. May gusto pala ako ibawas do sa dream marching ko. Ano? Parang ayoko na ng smoke machine. Parang- Kasi may naalala ko na entrance, napadami yung smoke. Ay. Hindi na nakita talaga yung bride. Oo. Pag-usapan natin yung marching na. Ano ba yung perfect marching? Ano ba yung perfect bridal march para sa inyo? Gusto ko yung parang may usok. Yan. Yan. Smoke machine? Oo, smoke machine. Maganda Tapos, yan. Siyempre, bubukas na yung pinto, di ba? May kulang ka pa. Ano ko lang? Dapat dyan may bubbles. Babo. May Sige, bubbles. dagdagan. Oo. Each side dapat. Oo. Tsaka pag kung may pang top shot, yung doon ang gagaling. Naglalawa. Parang Oo. falling na gano'n. Ganda nun. Ganda nun. Tapos may naglalato-lato sa likod. Yan. Oo, eksakto. Tapos ready na yung, di ba? Ready na yung hihila. Pag hinaga, hindi sabay. Hindi sabay. Ayan, oo. Ganda yan. Ganda nun. Tapos, yan na yung bride. Nakaganda yung bride. Nakababang gano'n. Naka-chin down. Naka-chin down. Ay, para dramatic. Oo, dramatic Tapos, yan. syempre, Ganda para yan. maganda. Aangat na gano'n. Oo. Yung main cam, medyo susumid ng konti. Ay, Tapos, Ganda nun. Tapos, Tapos, maganda yung audio. Maganda yung background, no? Background. music, Anong background diba? music natin? band to, dapat. Dapat band, Band. oo. Oo, band. The prayer. Rakrakan. Rakrakan. Rakrakan agad. Oo, rakrakan. Parang pang entrance sa wrestling yun. Oo. Siyempre, nothing beats yung may nakatayo sa likod ng bride. Yan Sino? talaga yan. Minsan, may hawak na bata sa likod. Hindi ko alam bakit siya nandun, Or di minsan ba? photo na nakagano'n. Pwede naman, di ba? Yan yung talagang magandang open door na sana hindi mangyari sa akin or sa atin, di ba? Yan. Hindi, yun nga eh. Parang sa lahat naman ng open door, ano ba yung pinaka-classic na ganun yung sistema? Pagka San Agustin, walang backdrop, ganun talaga eh. No? Kasi ang daming turista dun eh. Pero ang maganda naman ngayon kasi sa San Agustin is naayos na, wala na nakapark na sasakyan, di ba? Yes. Tapos may option ka na rin naman na maglagay ng backdrop. Backdrop. Oh, Nire-rentahan yun. parang ganon. So which is nakakatulong din na para hindi na makita yung Parang flower na design Yes, yan. Oh, yung puti yun eh. No? Magkano ba rent nun sa tingin nyo? Natanong nyo ba yan sa couple nyo? Ako hindi ko pa natatanong. Pero for sure, Medyo for sure 1,000 may din. bayad yun. I think 1,000 Kasi din. kung mga 1.5 lang, parang kung I think kung higher i-save ng konti, kung i-save mo yung kung i-save yun yung nung backdrop na yun, yung bridal march mo, bakit hindi, di ba? Bakit hindi? Oo. Oh. Kasi yun nga parang sa akin kasi yan, katulad niyan San Agustin, Manila Cathedral. Yung may micromatic lagi yun. May micromatic dun sa likod. Yung payong. Oo. Payong, di ba? Kasi nga doon dapat yun mga importante dapat meron yun backdrop. Yeah. So, kasi pag wala nun, isang beses ka lang pagbubuksan ng pinto ng simbahan, bro. Oo. Kahit patay ka, nakabukas lang yung pinto nun. Hindi nakasara yun eh. Hindi no? nakasara yun. Wala kang open door dun. Walang open door doon. Tandaan niyo yan. Mga bride, isang beses lang kayo pagbubuksan ng pinto ng simbahan. Yes. Sa araw ng kasal. Sa araw ng kasal nyo lang. Very Hindi, dati special. nga wala yan eh. Dati, Open talaga, di ba? Open lang. Oo, Bridal wala. parts, wala. Ang sistema dati, pinto, enter frame yung bride. Tsaka papasok. Or minsan, nandun na talaga. Nasa likod siya ng mga abay. Ganon dati. Hindi ko inabutan yun. Pero medyo sumabay na nga sa panahon din na para special. No? Oo. Buti na pagbigyan na may door opening. Parang medyo bihira na yung wala. Oo. Either bihira. sobrang traditional nung church na yon. Hindi sa sobrang traditional. Minsan kasi talagang hindi na kayang buksan yung pinto. Pwede. Ang nabubuksan na lang yung maliit na. Kasi 'di ba? Yung tao lang yung kasya. Yung tao lang yung kasya. May ganun eh, 'di ba? So tsaka syempre sa ibang religion like sa INC, sa iba yung pinto nila nasa labas. I mean nasa kumbaga hiwalay kasi yun, 'di ba? Gilid, oo. Gilid. May sa dalawang INC, entrance. Ayun. So i-direct na lang talaga yung open door. Actually, ang weird nga nun guilty rin ako nun before nga, na parang syempre dapat may open door pag bride. Pero parang
naisip ko din na, nga, no, wala naman talaga kasi silang open door. Mm. So, parang kami, pag meron kaming wedding na INC, baka, baka pwedeng wala na yun. Sa amin lang naman yun, dati, ginagawa namin kasi nga, parang, minsan di naman gusto ng bride di ba? Yes. Pero kung hindi naman ni-request, since wala namang open door talagang INC, baka pwedeng hindi na namin. Parang siya dati gawin. gagawan nyo pa siya ng paraan Oo. para magkaroon ng effect na gano'n. Effect na Yes. ganun. Yung sa amin, pag INC, lalo na halimbawa pag nakita namin na pinormahan yung pinto, may mga flowers. So yun, nag-open door kami. Kasi parang iniisip ko na yung bride kasi, parang in-expect niya na that may open door din ako. Yeah. Yes. Hindi porket ito yung religion ko, hindi na ako pagbibigyan ng ganun. Kasi di ba, parang ganun. So kaya dinidirect namin yun na may open door talaga. Kahit saang religion or kahit saan church. Pero halimbawa nga, yung sistema na yung open door na yung sa baba lang yung pangit naman yun yung magbubuhat. Hindi, di ba ginagawa naman na nila ngayon, may curtain na sa loob na lang. Nasa loob na siya. Yes, parang Manila Cathedral. May di ba? arc na gano'n. Minsan, May arc na lang. merong arc na may Ay, taga ito, pag-usapan natin. Sa Manila Cathedral, di ba, yung Manila Cathedral, meron niyang curtain. Tapos meron siyang salamin na pinto. Anong mas gusto nyo? Nakabukas na yung salamin na pinto pagbukas ng curtain? O pagbukas ng curtain tsaka bubuksan yung salamin na pinto? Kasi normally, ginagawa ganun Pagbukas ng curtain, tsaka mag-open door ng salamin na pinto. Pero kita mo na kasi yung bride dun Di ba? Actually, pabor naman yun. Nakafocus na ako. Sure na ako dun. Pwede Tapos na. yun Pero syempre, mas gusto ko yung unang nakabukas na yung glass door. Yung glass door. Para mas Oo. clear. Oo, para reveal lang talaga Reveal lang yung bride. Yung bride dun sa Oo. curtain. Oo. So- Well, kung ako lang naman Hindi, mas maganda yun para ma-suggest na rin natin dun sa mga co-supplier natin tsaka sa mga bride na manonood, di ba? Kung Manila Cathedral kayo ikakasal. Kasi for me, para sa akin, yun nga kita ka na rin naman. Ang problema kasi dun sa salamin, meron kang hati yung mukha mo. Yes. Oo. Kasi cover nung bakal nung salamin yung face mo. Okay lang sana kung salamin siya na Like walang clear. frame. Yes, Oo. yes. May sticker pa may sticker pa yung salamin Meron ba? Meron. So, mas maganda kung bukas na lang siya talaga. Yung glass door. So, ang i-open door na lang yung curtain. curtain. Yan. Kasi yung pinto ng Manila, alam ko may pinto ba yun, yung Manila Cathedral? Pero kasi may poste Oo, Meron siyang poste gitna sa yun gitna. Oo. Poste gitna Pero 'di ba, yung main entrance ng Manila Cathedral, wala namang pinto na yun. Yun ang mismo yung pinto na yung salamin na mismo, 'di ba? Wala na siya nung parang sa San Sebastian na San Agustin na kahoy. Meron malaking pa yata. door. May wooden door pa. May wooden door pa yun. Na open lang siya. Open lang. Oo. Oo. Tama ba, guy? Parang may ganun. May wooden door, yes. May wooden. Oo. Pero nakabukas lang yung lagi, di ba? So, yun. Ang pinakaginagamit na talaga nila na pinto, yung salamin. Yes. Kasi nga aircon siya Di ba? Diba? Aircon yung Manila Cathedral So, pagka lalabas, no? Lalabas Lalabas ang aircon. yung lamig. Kala ko yung aircon Pero yun, di ba? Kung Manila Cathedral yung yung bridal march mo, yun, suggestion lang naman. Yeah. Ayun kung gusto nyo lang naman na parang mapaganda, no? Mapaganda yung bridal open door kung tawagin. Ano ba? Open door o door opening? Pareho lang. Parehas lang yun, Basta bumukas yung pinto, yun na yun. Pero yun nga, kung ano yung gusto nung couple pa rin naman, yun pa rin naman. Baka mamaya, importante sa kanya yung glass door na yun, di ba? Di ba may time pa nga minsan na tara, ulitin natin yung open door. Hindi pwedeng ulitin sa cathedral yan, ha? Ito, yung iba ginagawa ng paraan. Ay, ito, na-corrupt yung file namin. Oo, yan. Nakausap namin yung guard na pagbigyan naman kami. Although may next wedding, Kumbaga, parang pinorward lang nila yung yung mga talaga nakiusap kami. Hindi ko kakalimutan kung sino yung coordinator na kasama ko pero sobrang galing ng coordinator, no? Napapayag niya, napagbigyan kami. Inusog niya lang yung sa next wedding. Isang mabilis lang, kortina, bumukas, pak. Tapos, yun lang. Nakorap kasi yung file. Yan yung mga moments na makikita mo rin talaga kung gaano kagaling or ka-professional yung mga ka-co-supplier natin. Tsaka pag sinabi nating 2 minutes lang to, isang mabilis lang. One shot, di ba? Dapat gawin natin yun. Wala na tayo nung back shot, wala na tayong ganyan. I-ready nyo na yung position nyo as a cameraman, as a studio owner, no? I-ready nyo na yan. Tapos para pagbukas, tapos na yun. Para at least yung mga susunod na gagawa nun, makorapan din sila or wala silang shot ng open door, magtitiwala yung guard o yung taong simbahan na, sige, mabilis lang naman yan. Yes. Kasi pag nadala yun,
Sabi Ayan, niyo, ano, 2 minutes tagal- po. Siya tagal na naman. Sisimula na yung marching, nandiyan pa kayo. Di ba? Oo, tama Nagiging yun. bad reputation. Which is, yan yung, sa churches, yan yung pinaka iniiwasan natin kasi nadadama yung buong industry. Yung community, Yes, yung oo. industry. Actually, hindi lang sa church I mean, any naman na venue. Yes, Yes, di ba? So, ayun. Sige, so balik tayo doon sa open door. Open door. Yung maayos. Maayos. Oo. Ayan, Lo, ano ba yung Ano yung... pang criteria natin dyan Oo. para masabing maganda? Ay, well, sige, ano na lang. Siguro baka ano muna, technical muna. Paano ba tayo nagpre-prepare para mag-shoot ng, or paghandaan yung open door na yan? ng Sa couple? photo team namin, syempre may assignments kami. Usually ako yung main cam sa gitna. Ako yung sa pasok ng bride. And then may nagbo-backshot. Tapos merong isang third shooter na reactions. So medyo magilas yung third shooter na yan kasi kailangan syempre yung groom, yung moment. Kung may moment nga rin yung parents before pumasok yung bride. Or pagkapasok ni bride. Di ba? Nandun na yung emotion makuha natin. Tapos nga, syempre yun, ako bilang main, kailangan siguro masasabi ko bawat moment na pwede na makuha mo sa photo. Kung ako raratrating ko na yun Kung may timing naman ma-observe mo siya kung papasok na, kung nakatungo, nakangiti, paiyak. Tapos long lens para at least versatile na makuha mo yung emotion, kita pa rin. So sa photo, tatlong photographer, okay na. Okay na, kaya yan. Kaya na. Actually, balik ko lang doon share ko lang tingin ko bagay sa'yo yung bagong camera ng Nikon, yung ZR. kasi sabi niya, raratratin daw niya yung moment na yun, di ba? Merong 120 frames per seconds yung Nikon ZR. So tingin ko pasok na pasok yun. Isa sa Para mong in-slow mo yung open door Parang mo. video na siya Parang pag video miratrat na, ko. oo. 120 frames per seconds. Pati 20 ang focus. Buti na lang maganda yung camera mo. At least may na-focus. I mean, yun naman I think yung masasabi kaya medyo hindi mas madali Mas may leeway yung photographer. Kasi we're freezing moments unlike sa video na kita mo na may mangyari doon sa tuloy-tuloy na yun na yun. Or may tumawid. Oo. Ang hirap linisin ng moment. Unlike sa photo, like kuwari, yung moment na kakalas yung photo video na nasa likod. Pinushoot ko pa rin yun para lang may pruweba sino ba tong nag-backshot na to. Pero syempre hindi ko nasasama yun. Pero sa video, di ba, kita yun. Kita mo na yan. Sa timing, ganun. Pero may mga app na, like si Papa Scoobs, di ba? Nagagawa niya ng paraan Diba? Manual pa yung Grabe, kay Papa manual yung Scoops nakita nun ko. Walang AI yun. Wala pang AI. Siya yung nun AI. Siya yung AI mismo. Galing ni Papa. Siya yung pinaprompt Ano yun, Paps pagka may ganun talaga ako. Talagang pag-uwi. Siyempre, yung sa SD, hindi mo babago yun. Nandun na yun. So, maya-maya tatag yung bride. Pagkatapos ng SD or kinabukasan, di ba? Or Marby, ang ganda ng video, blah, blah, blah. Pwede pa natin alisin yung tao ron sa likod, yung lumakad. Parang ganun. So, syempre, hindi mo na pwede sabing hindi po, yan na po yun Sasagot natin dyan, sige po, gagawin po natin ng paraan. So, Papa Scoobs na yan. Papa Scoobs, Best effort. may trabaho tayo. Alam ko, mabilis mo na ito gagawin. Ganyan. Pero papasingit naman ng oras sa oras mo. So, yun, si Papa Scoobs yung tumatrabaho. Pero dati, nung unang-una, wala talaga. Yan na yun. Oo. Ano yung masking ba yun? Masking yata Pero syempre per moment frame yun Grabe, matrabaho. Basta may mukha yung bride, okay na yun. Kaya na yun. Kasi yun na yung i-retain niya yung mukha ng bride Ayan. Kasi yung iba nga umaharang pa sa harap, di ba? Oo. Natatanggal Ninang, di ba? Galing. Ikaw, pare, sa video ba, paano ba dapat yung proper way na pag-shoot na? Syempre, dapat medyo, medyo solemnize pa rin yung wedding, no? Paano ba yung positioning niya sa Stellar Stories? Sa amin, tingin ko wala naman talagang proper way. Sa pag-shoot nung bridal march or ng marching mismo, 'di ba? Sa akin lang, ito lang yung workflow din na natutunan ko na in-apply ko lang din sa Stellar Story, So, syempre sa amin basically
kung ilang camera yung pwedeng gumana during those moments, kasi alam naman natin, hindi natin mababalik yan, di ba? So, kung let's say meron kaming 5 camera gagana. So, Okay. even yung assistant namin, mag-shoot. So, syempre, una, sa groom, may nakatutok na dyan. So, hindi na siya kakalas doon. So, natutunan ko din yan sa ibang studio na pinag-shootan ko. Lahat ng gagawin ng groom, may nakabantay na, may mag-shoot. So, kuha na siya ng, naka 70-200 yun, usually, para at least, pwede niyang luwagan, pwede rin niyang sigipan yung shot na yun. And then, usually ako yung naggumigitna, nagme-main. So, sa gitna. So, open door, sa akin yan. Lahat ng marching, sa akin yan. So, yun, pangalawa. And then, yung pangatlo, syempre, backshot. So, siya na yung bahala sa bride. Siya yung magre-remind kung ano yung mga gagawin niya sa likod, ganyan, kasama ng coordinators. And then, yung dalawa is nagka-candid lang talaga. Tama ba? May dalawa pa? Oo. Kasi harap. Yes, kasi 5. So, yun talaga, candid lang talaga sila ng candid. So, kahit sinong i-shoot nila doon na part ng entourage, ng guest. So, yun yung gagawin ng dalawa. And then ako usually, kapag sa pag-bride na, usually kasi mataas yung camera ko lahat ng marching except for the bride. Pag sa bride ko, bumababa ako. Ako yung nagsasabi sa photographer na okay lang ba ako na lang sa baba. Ang reason ko kasi doon is dahil naka-tripod ako. So para at least hindi ko ma-block yung groom na usually na nasa likod ko, 'di ba? So at least ako na yung bababa. At ang maganda kasi ngayon, yung mga tripod natin, monopod, 'di ba, may ano na mabilis na. Oo, may single lever na lang para maibaba sila. So hindi na katulad dati na. Oo, yung tripod niya lang. Yung tripod ko. Sa amin, mano-mano pa rin. So, trinay ko kasi yung monopod. Okay naman yung monopod na yung YC on yun. Okay din naman siya. Pero yun nga, mas gusto ko, hindi ko nagagalawin yung camera ko Tapos mas mababa rin kasi yung nabababa ng Tribex. Yata. Compare sa YC on yun. So, that's why, para may room din yung photographer sa taas ko. So, kung gusto niya mas mababa ng konti, di ba? Medyo gaganon pa yes, kami. Para nga din. Para parehas tayo. Hindi natin ma-block yung groom. So, yun, ganun lang. Tapos, sa ilawan, na-explain ko yan nung kung paano ko iniilawan yung marching ko, the way kung paano ko siya gusto. Ilang ilaw kayo? 7. 72. Hindi, additional na lang pagka may ilaw din yung photographer. Pero yung dinadala ko, before talaga 7, pero binawasan ko na kasi nga nadadamihan na rin ako. No, ginawa kong 5 na lang yung dala ko. 5 na lang. Oo, yes. Yung dalawa doon na malakas is naka-lantern yan lagi. 300, 500? Mga ganun, 300. Amaran yan. Tapos meron akong 260 sa likod. Tapos isang naka-projector mount din na nakatutok lang sa door. Gusto ko yung door, pagbukas ng pinto is may ilaw na rin. Hindi, for sure naman, kasi 60 lang yung nilalagay ko dun Hindi naman siya sobrang lakas, hindi siya sobrang harsh pag tumama. At least lang madampian lang yung skin ng bride. Oo, para mas madali rin kasi nga hindi nga kami magaling magkulay, 'di ba? So parang mas gusto ko, mas madaling kulayan kasi pagka may tama ng ilaw. So yun ko ginagawa ganun ko ginagawa yung crucial open door natin sa wedding. Ayan yung pagbukas silhouette, no. So maganda rin para hindi siya silhouette na may ilaw talaga, no. Dati kasi laban yun silhouette, silhouette, di ba? Kasi kung gano'n naman talaga, kasi may mga church naman talaga na hindi rin naman talaga kayang labanan yung liwanag sa labas di ba? So minsan may nasisilhouette din, ganyan. Pero yun nga, since yun nga, may mga projector na rin na may way. Oo. Tapos, yung iba rin na photographer, masaselan din Minsan, meron din silang sariling ilaw nila for the bride opening lang talaga. So, iniilawan din nila. Meron ko nakikita mostly sa ibang bansa, naka-flash din Oo. Sa marching naka-strobes din. Kasi nga hindi mo alam yung pagbukas ng pinto, hindi mo alam kung ano liwanag yung meron. At least may ilaw ka naka-focus doon. Kasi minsan nagbabago Minsan usually naman nagme-metro tayo So alam na natin anong oras na. So ganito yung araw dito, ganyan. May mga church na madaling basahin Diba? Lalo na kung let's say kunwari yung
yung sa West Grove, yung St. Benedict, medyo madaling Yes. basahin yun. Kasi ang oras ng wedding dun is 2 lang. 2:30. 10 a.m. tsaka 2, di ba? Yeah. So, dapat medyo kabisa. Kung madalas ka nag-wedding dun, medyo makakabisado mo siya. Yung, Tsaka So, puti yun eh. Yun pa. So, may bounce yun. Pinawansan. Ayun, yun, di ba? Ikaw ba, Marbs? Paano ka ba Ako? Alam ko, very minimalist kayo eh. minimalist na. Oo minimalist. Oo, isang camera lang kami. Grabe. One cam lang Minimalist talaga. One cam lang kami sa tapos umiikot na yun kahit saan niya gusto. Siya na bahala. Siya na bahala. Ganon gagaling yang si Makmak, no? Si Makmak yan eh. Shout out sa'yo, Mac. Si Super Mac. One cam. 360 pa gamit niya dito. Hindi naman. Hindi naman. High 8. Hindi. Puta yun. Grabe yun. Ang lupit mo, Mac. Isa kang ang borha. Isang bor. Hindi, normally 3, di ba? 3 naman yung kasama ro sa package. Pero nagsushoot ako ng marching, yan, nagiging 4. So, ayun, 4 na camera lang kami. So, isa sa aisle, sa harap, yun yung main cam natin, isa sa side, sa groom, tapos yung cam, natin, creative na cam B, tapos yung cam C natin, yun yung sa backshot, no? Sa backshot ng bride, so yun, siya yung nagigimbal, so silang 3. Tapos ako yung robing. Kuha ko bride, hindi na ako nagba-backshot, pero yung pag-entrance niya, yan, ako na yung sa parents ng bride, kung meron man. Tapos yung sa mga bisita, mga umiiyak. So sa akin yun, Tsaka ang gamit ko doon is monopod, tapos FX30, tapos ang lens ko ay 85. So 56 yung range, so 85 yung total. So kumukuha rin ako ng mga wide, mga silip sa groom, lahat. So yung mga creative doon na sa mga stick ka na shot. So sa akin 'yun. So 'yun. Tapos 'yun, laging importante sa marching is yung comset eh. Yun yung pinaka-importante. Kayo ba nagko-comset ba sa photo? Hindi, wala. Sa team namin hindi pa. Kasi parang nasanay na rin naman kami kasi dati hindi naman uso yung comset. Senyasan lang. It's more senyasan saka yung initial assignment na before mangyari yung marching or yung ceremony itself. Kasi parang in a way tiwala na lang din. And then minsan ngayon nakukuha na lang sa tingin. Sa konting kamay na gano'n, doon ka, dito ako. Simula nung nagka-comset kami, mas rumami yung materials sa marching. Like yung sa harap ng bride, tsaka ang kasing laging maubusan ka, yung nagigimbal sa likod, tsaka yung sa harap eh. Minsan kasi, sa harap, nakikita niya yung sa gimbal, hindi niya masenya sana, kita ka sa shot ko. Di ba? So, nasasayang yung isang stretch ng bride na yon. So, pagka naka-comset ka, nasasabihin niya na, pare, tago ka konti. Yun ang maganda doon. Tago ka konti, tapos sasabihin niya, pasok ako o labas na ako So, segundo lang talaga na parang, pumasok siya, pagpasok niya, tago siya rin sa likod. Yun lang segundo na yun yung masasayang. Hindi yung buo na, puta, nasa nakita likod. Ka na. All the way. Sinundan. Yes, tapos yung pag mga open door, sabihin sa'yo na, sa groom, sabihin mo naman doon sa nag-a-assist sa church ng marching, kita siya. So yung mga gano'n na bagay na parang kesa alam mo na syempre yung assistant mo bubulungan yung ma'am, baka pwedeng konti lang po, usog lang po ng konti para lang po may shot kami ro sa groom, di ba? Yun yung advantage. Yun yung advantage ng comset. Kaya ano naman yung disadvantage? Yan yung iniisip ko eh. Yung magchichismis. Ayan yung disadvantage, no? Ang ingay eh. Minsan nasa ceremony nag-uusap sila. So, ang daldal. So, naririnig mo minsan na, naririnig na ng ibang tao na nagkukentuhan eh. Yun yung disadvantage, no? Sa amin, marami nang nag-away eh. Nagmumura na sa comset eh. Kaya yung joke namin dyan, hindi ba kayo magka-comset? Hindi, telepathy na lang muna kasi kukulit na mga For me, yun yung isa sa pinaka magandang investment na mahal siya, sobrang mahal niya. Mga magkano ba yung comset? Yung Halila, doon ka na siya sure sa Halilan na tayo na SE, nasa 50K eh. Ilan yun? 6.
Anime. Okay na Merong din. 4 may 4 na version na, mas mura 'yon. Nasa 30 plus lang yata or 14. Hindi ko Pero alam. Holyland Holyland to. Tapos yung kalaiman din sa kanila yung mahal, 100 plus yung sa inyo eh. Grabing investment Kasi yan. wala pa yung Wala pa yung SE nung bumili sila bumili eh. ako. oo. Yung top of the line, Oo, pero wala yung- pa yung SE. Kasi- C1, C2. Hindi ko man na maalala eh. Oo, Basta napasubo. yung... Hindi kasi ano nga eh. Sa'yo ko rin nakuha yung Comset eh. Parang, I mean, yung idea ng Comset, di ba, meron tayong Radyo. Comset dati. Yung Kim TV pa. Yes. Kaso parang 4 pieces lang yata yun. 4 lang so yun. meron ako noon, naluma na yung ganun ko, puro tape na eh. Napuputol eh, plastic eh. Pero maganda talaga siya. Actually, mas, mabilis siya mag-pair eh. Pagka mo, pair na agad yun eh. So, nasira na siya. Yung isa, hindi na makaribat eh. Kahit anong sabi mo, listening mode lang siya eh. So, sabi ko, kawawa naman, bili na tayo nung Comset. Which is, that time yun yung available. At saka yun nga, mas napadali niya yung trabaho. Hindi ko naman sinabing ang hirap na kasi same lang naman. Pero yun nga, nag-rely na kami dun sa Comset. Yung bibigay niya sa yung trabaho. Kasi ako, pag nagpapa-open door ako, kasi ako nagme-main eh, di ba? So parang, minsan gusto ko sure eh, alam mo yun, na pwedeng pabuksan ng konti yung sa baba para lang masilip ko lang kung tama kung okay pa yung exposure ko or focus pa ako, ganyan. Kasi hanggang ngayon, manual pa rin ako mag-focus sa open door. So parang, yun lang, tulong lang. So malaking tulong yung Comset. Oo. Buti nga ngayon meron ng mas Affordable. na option. So, yun. Any naman, basta Maganda ata, makatulong. bigyan din ng Comset yung bride. Hindi gagawin mo. Pero anong take nyo dun sa syempre, moment ng bride yun. I mean, hindi naman natin, sabihin natin, moment ng bride and groom, buong wedding. Pero alam naman natin, syempre, mayroon tayong konting bias especially with the marching na moment ni bride to. Kaya minsan nga, galit na galit tayo pag biglang may tatawid, biglang may phone kang makikita sa gitna, sisilip din. I mean, you understand, gusto mo rin makuha yung moment, pero nga, buti nga sinasabi na, let our photographers and videographers do their job. Diba? Kumbaga, yung mga, ang tawag dito, unplug. Yan, Yes, buti yes. na uso din yan. Kasi, diba, tama, minsan na lang yung March na yun, isa lang yun. On our part, ginawa natin lahat, nag-comset na, para lahat talagang perfect. Pero syempre, yung nakadepende pa rin tayo sa gagawin ng bride. Yung bride. Oo. So I think, rin yun, to have that perfect marching. Well, ako, personally, ginagawa ko dyan, siguro, preps pa lang, medyo may mindset ka nang binibigay sa bride na, try to relax, enjoy the moment. Pero ako yung more on the kung ano mangyari yun. Dati parang meron pa na parang sabihin pa namin, lockdown ka muna. Yung medyo may instruction ba? Ayan, sige, pag-usapan natin yung lockdown na yan. Lockdown na yan. Yung lockdown na yan. Kasi medyo nagiging trend yan eh. Na wala naman yan dati, yung lockdown. Hindi ko alam ba't may ganun eh. Kasi parang nakakasira din ng moment yan eh. Kasi nag-overthink yung bride eh. Imbis na isipin niya, pagbukas ng pinto niya, yung groom, tsaka yung bisita na nandun, isipin niya ba, kailan ba ako magtitingin? Or kailangan ko bang mag-lockdown muna? Or tumingin na ron sa ano? So, nawawala yung niya, no? Yung moment niya doon sa marching. Parang naging medyo scripted yung Yes. Sa inyo ba, kamusta ba yon? Okay ba sa inyo na pagbukas ng pinto, naka-lockdown? Or gusto nyo nakatingin na ron sa ano? Well, for me, yung nabanggit ko nga dati, medyo pinapagawa namin yon. Kasi, nandun din yung mindset na, kuwari, yung bride, hindi talaga, wala pang idea kung anong gagawin. Okay siyang starting point. Na parang, kuwari, look down, relax, breathe in, breathe out ka muna, and then, pero hindi ako dumating doon sa bibilangan ko yung bride. Saka siya parang, wow. Parang kitang-kita ka sa camera na gano'n. Oo, parang walang tao sa church. parang more on look down. Kasi parang pag nagpipicture ako, usually I say to the subject, look down. Parang step 1 lang yun. Tapos yung step 2, yung kumbaga, pag sa photo, look here. Pero for the bride, yung parang, okay, go ka na. Yan na yung moment mo. Kaya siguro nasasabi ko rin pag sa preps,
if you feel like crying, if you feel happy, natatawa ka, yun. Yun yung kasal mo. Yun yung naramdaman mo ng moment na yun. Gawin mo. For me, mas gusto ko i-capture yung ganon. Na ito yung nangyari, genuine siya. Kasi may iba talaga, naiiyak. Pwedeng ugly cry, pwedeng hindi. Pero understandable, wedding yun eh. Hindi mo sasabihin, pangit naman umiyak nung bride na yun, di ba? Parang wala naman akong naririnig na gano'n. Kahit umiyak yung bride na, alam mo yun, umahagulhol siya habang naglalakad siya, nakita niya yung parents niya bigla, tapos naging emotional siya. For me, ang ganda ng moment na yun. So ako noon, yan, yan. Tapos bigla may isa pang moment, di ba? Nakita nila yung groom, palapit sila ng palapit. So, mas masaya. Yung natural, pati yung mga tao sa paligid, di ba? Yung reaction, di ba? Gustong-gusto natin yan, photo, video. Reaction ng mga bridesmaid or any of the guests. Pag genuine na iyak, di ba? Kung naka-comset, yan. Picture mo. Ayun yung maganda sa comset, no? Oo. Nasasabi mo na, pre, may umiyak dyan sa tabi mo, kunan mo. Yun. Actually, Ikaw, yung look down, look up. Hindi, tama yun eh, yung sinabi rin nila eh, na ako kasi, nagulat din ako nung may isang bride na nagtanong sa akin. Tinanong niya ako kung ano ba dapat, naka-look down ako or naka-look straight na. Tinanong niya ako. So parang, kasi parang, ako rin eh, hindi ko naman alam eh. Kung ako tatanungin, kung anong gusto mo. Kung gusto mo naka-look down ka, hindi ka sanay sa tao, okay lang. Kung gusto mo naman look straight ka, okay lang din sa akin. Any ako, basta ikaw yan. Kung ano yung nararamdaman mo, yung gawin mo. Actually, yung isa sa pinaka-favorite ko na open door namin, is yung ginamit ko dun sa sa workshop natin. Naka-look down. Hindi siya naka-look down. Siya yung nag-cover ng Bouquet. ng bouquet. Kasi naiyak siya. 'Di ba? Sobrang nung pag-open, naka-smile lang siya, naka-look straight lang siya. And then syempre pag open ng door, na-feel niya na siguro yung Dami nakatingin. Ito na yun. Oo, ito na yun eh, 'di ba? So parang nag-cover siya, lumingon siya sa kabilang side, tapos naiyak siya. So ang tagal nun. Sobrang bihira ako magbabad ng sa video. Gusto ko pagka-open, direct to the point, very direct to the point. Pagka-open, yan, okay, babad Shift ng na. konti, shift. 'Di ba? Pero yung sa kanya, yun yung 3 hours yun eh. Ay, diba? Parang si Goku rin na 3 points. is 1 week every week episode. Pero hindi, yun nga parang yun, medyo kailangan, yung feeling ko yung ganung moment, kailangan ibabad, kailangan iparamdam. Yes. Iparamdam natin yung kung ano yung nangyayari, bakit, di ba? So, yun, para sa akin, kung ano yung gusto ng couple, kung saan siya maliligayahan. 'Di ba? Araw niya yun eh. Hindi naman ako kasasabihin niya sa akin, nakikita ko sa ibang video. Naka-lockdown eh. Parang tapos very dramatic, di ba? Very Oo. dramatic, pero hindi naman yung tradition eh. Tapos Hindi naman. tsaka hindi mo alam yung feeling ng gano'n na iniisip mo dahil sa video or sa photo. Oo, yun isa pa. Hindi mo iniisip yun dahil sa wedding mo. Yun din nga, parang hindi ko sinasabi na parang gawin mo to kasi maganda sa video. Hindi ganoon. Parang para sa akin, ikaw yan, kung ano yung feel mo diyan, maganda yan kahit nakayuko ka or hindi. Pero kasi nga, ako lang mas gusto ko naka-look straight talaga. Yes. Kasi ang reason ko diyan, kasi gusto ko makita na agad yung face niya. Kasi kapag nakayuko ka, Bunbunan. oo, kita, 'di ba? Dito yung makikita. So parang mas gusto ko kung ano yung nafe-feel mo, kung naiiyak ka, look straight ka. Kung ako lang ang tatanungin pero kung ikaw bahala. Kung ano yung mararamdaman mo dyan sa moment na yan. Hindi kita, yung moment na yan para sa yan. Para Hindi sa kita iyo. i-direct dyan. Yes. Technically, yung open door, yun na yung reveal mo eh. Kumbaga, inaantay ka na Surprise. ng groom mo. Yes. First time ka makikita naka-gown. Yan. So, Lahat, nung nandun, ang nakita lang sa'yo nung naka-gown ka doon, entourage na babae, tsaka yung yung nanay mo, Family. parents mo, Oo. family, di ba? Yes. may gusto pala ako ibawas do sa dream marching ko. Ano? Parang ayoko na ng smoke machine. Parang- Kasi may naalala ko na entrance. Napadami yung smoke. Ay. Hindi na nakita talaga yung bride. Oo. Kahit pa anong gawin namin. I mean, syempre pag inilawan mo. Pero nung time na yun, hindi kami, wala Pag kaming smoke, ilaw. wala. Ganun eh. Pag smoke machine, kailangan backlight yun eh. Oo. Or yung may mga smoke na mababa lang. Pwede. Yun yung maganda. Hindi, Pero siguro, yung- kung hotel, Pwede. pwede yun eh, mga Effect, smoke, yan. Kasi
kumbaga parang yun na lang din yung magpapaganda ron sa ano mo kasi parang korti-kortina ka lang or puti pinto ng hotel. Feeling ko siguro kung nasa tema naman, baka Oo, okay lang. okay lang. Napagplanuhan. Oo. Pero kasi kung sa church, parang OA na siya eh. Oo, kasi Oo. baka Sorry sa mga hindi naman, parang ano lang, ako mas gusto ko lang talaga malinis. Kumbaga, Oo, yun na yan. Siyempre, Mas- side natin Side, yun na sa akin kukuha yan. eh. Yun nga yung sinabi natin kanina, kung magre-request lang ako sa marching yung backdrop eh. Mm. Yun lang dapat yung idagdag mo. Wala ka ng bubbles, wala ka ng smoke machine, wala ka ng butterfly, wala ka ng kalapati. For you, perfect na yung Oo. bride, tapos maganda yung likod in a Oo. way na angat pa rin yung bride, di ba? Yes. siguro kung yung mga palamuti na yun, gusto, siguro wag siya dun sa harapan. Sa likod siya. Na hindi Na matatakpan yung bride. hindi makakasagabal dun sa ibang dun sa reveal Sa ni reveal, bride. oo. Kasi maraming factors katulad nga nung smoke, 'di ba? Wala Siyempre, na eh. pag may ilaw 'yan, puti na lang Puti yan, na lang 'di ba? So, Yeah. tapos pag sobrang kapal pa. Pero nga, again, depende pa rin 'to kung ano Kaya yung gusto ano ng yun eh, couple parang natin. Okay din na natatanong tayo ng mga, especially ng mga bride natin about dyan. Pag may nagtanong kasi, ako sobrang game akong sagutin. Kasi at least, alam na nila. Oo. Di ba? Na, ay, hindi pala masyadong okay yon when it comes to the photo and video. Ako sa meeting, sinasabi ko yan. Diba? Sinasabi ko sa meeting yan na halimbawa, alam ko yung church na yon na sobrang nung likod, kailangan natin ng backdrop. Yan. Nasa inyo naman yung kukuha, pero ako suggestion lang naman yon. Tapos, kailangan ba natin smoke machine? Minsan nagtatanong yung planner eh. Naku, hindi na. Ginagano ko talaga kasi parang medyo nakaka-distract na siya minsan eh. Over na, in a way. Racket ng yung smoke machine. Ayun lang. Joke lang. Sorry siya kasi ako yung tanong, ba't ka nagtanong? Dapat nagplanto ka na lang doon. Hindi ka na nagtanong, putya, bayaran nyo to. Ginamit yan, bumusok yan. Freebie. Previous naman. Pero wag na lang. natin gamitin. Mamaya na lang. Minsan Sa may daan. ganun eh. May free smoke machine or laser. Ganyan. Ayan. May sa reception pala yung laser. Kasi recently may sinunod ako, buti yung groom, sinabihan ako, Lo, may free laser doon sa reception. Uy, wow. Thank you, sinabihan mo kami kasi nga, alam niya rin eh, na buti yung alam sensor. niya. Yun yung maganda sa informed, yung client mo, kung ano yung mga concern natin as photo video in regards to ibang mga factors na sa mga styling, di ba? Technically styling 'yun eh. So, ano lang din, masayang makipag-communicate about it. Kasi pag nag-make sense sa kanila na, oo nga no, entrance ko to. Ako yung mahalaga na makita. So, dapat ako yung ma-feature na kaya ng photo and video ko the best that they can. Diba? Actually, sa Pilipinas lang naman, hindi ko alam kung sa Pilipinas lang yung sobrang big deal nung marching. Kasi sa iba, parang nakikita ko, parang normal lang eh. Diba? Or syempre, parang big deal na rin, no? Parang, or sa atin na ino-OA lang natin kasi dahil dun sa mga wedding videos natin. Medyo grand kasi tayo bilang Pinoy eh. Yung parang minsan lang yung kasal. Parang ganun lagi no. Sobrang special niya na parang two families being together. Hindi lang yung bride and groom. Kaya technically, di ba, laging dati 200 plus lagi ang wedding. Di ba? Bisita. Invited lahat. Lalo pag medyo nagprobinsya ka pa, kagaya sa amin sa Batangas, buong barangay talaga. Yan. Iba yung pakain mo sa... Iba yung may public doon na baga refill lang ng refill yun, di ba? Pero feeling ko factor yung pagiging tingin natin sa wedding ay dapat en grande. So dapat yung entrance din, parang minsan nagiging yan eh, parang status symbol. Ay, ang ganda ng entrance niya kasi anong movie to yung sa Crazy Rich Asian? Naalala mo yun, di ba? Hindi ko pa napapanood yun eh. Parang may patubig na reflection Oh, yung dadaanan ng bride. So after ng movie na yun, nauso yun. Doon ba galing yun? Yung parang parang reflective parang salamin. na aisle. Doon nauso yun na. Okay. Gusto ko parang Crazy Rich Asian. Pero tubig talaga yung nilakaran niya. Tubig talaga yung nilakaran niya. So medyo in-emulate lang into reflective na
yun, dun ano yun, na parang, check mo muna, baka madulas ka dyan. Oh. Diba? So, Pero ngayon, wala na rin gumagawa nun eh, no? Wala na rin. meron, pero paminsan na lang. So, pag may bihira team lang na. talaga. Ito rin yung, pinaka, aligaga ako na part ng wedding. Itong marching. No? Marching. Lalo na nung nag-start ako. Pero, yun nga, ito, share ko lang sa inyo. Pinakamaganda palang state mo dapat dito, yung pinakakalmado ka. Yeah. Yung part na yun. Na, kasi pagka, marami kang iniisip, nag-overthink ka hindi, alam mo yun, mas lalo kang magkakamali. 'Di ba? Yun na rin yung ina-advise ko sa amin, sa mga, sa team, kahit na sa mga assist na nakatutok lang naman talaga sila sa groom. Mas madali yung trabaho na yun, 'di ba? Pero, kailangan, number one, kalmado ka. Yeah. So, mas kalmado ka, mas clear ka mag-isip. So, mas marami kang makikita din. So, yun siguro yung tip ko dun sa pag-shoot ng marching. Yan. Ikaw, Lo, ano yung tip mo sa Ano yung tip mo sa bride? Pag magma-march na. Yun, I would usually, nung pag nagbabackshot ako, tatry ko lang siyang pakalmahin in a way na just conversing normally. Na parang, ito na yun, alam ko kabado ka, pero i-take in mo lang. Kahit anong emosyon mo, yan yun. And the more na ma-appreciate mo yun, I think mas magiging maganda yung march mo. So, somehow parang lang siya, parang pep talk na hindi OA, na lang siya, na parang you're just trying to bring the bride sa moment. Diba? Kahit photographer ako, parang... kasi kinakabahan yan eh. Diba? Diba? Parang... Para mawala ka ba? Mamaya ma-jebser sa... Kumbaga, ang daming pumapasok na sa isip niyan eh. Kahit, di ba, technically, papasok lang naman siya. Parang, yun yata yung pinaka-komplikado, pero simple, na gagawin ng bride sa araw na yun. Kasi technically, maglalakad lang naman siya. Pero syempre nga, the emotions are there. Ito na yung pinag-uusapan na moment, ito na yung highlight sa SDE, 'di ba? Na papasok na yung bride, magkikita na sila ng groom. So, yun. Ako, ang advice ko sa mga kapwa supplier and to bride is try to make that environment na makarelax. Makahinga ba? Minsan, yun yung advice ko. Okay, ka lang, breathe in ka muna. Breathe in, breathe out. Picture ka muna dito. Ganun. Tapos, para lang siya, parang habang naghihintay siya, iba yung naiisip niya. Hindi ka ba? More on, parang ganda-ganda ko today. Yes. Parang ganon. Di ba? Ganda. Right, tama yun. Meron ka ba? Tip sa bride or sa team? Actually, sa team leader? pag sa bride ka, yun yung sinabi ko kanina, basta kalmado. Actually, buong wedding dapat kalmado ka lang talaga Unless, usually naman sa mga bago Ako kasi yun talaga yung paramdam ko nung bago talaga ako. Talagang ko yan. Ako naman, di ko na alam paano mag-shoot ng bride yung sa harap, yung open door. Sa ang tagal ko na hindi pumesto doon, bro. Main cam. Oo, never. Kahit pag wala SDE, kasi lagi ako main cam eh. Ang gagawin ko, tatawagin ko yung halimbawa si Mac, ikaw si dito. Mac, ikaw mag-open door. Pag open door, palit na ulit tayo. Ako na yung main. Kasi petics ang main eh. Honest lang. So pagpapalit kami sa marching. Yun na yung sa team ko. Basta relax ka lang para at least, hindi mas pagsasabing relax, talagang nakaupo ka na. Relax. Nag-drinks muna. Basta para sa gilid. No? Basta kalmado ka lang. Presence of mind, yun siguro. Presence of mind lang. Yun lang sa team. Pag sa bride naman, hindi naman ako nagbabackshot pero narinig ko kasi sila minsan pag sa radyo o kung ano yung sinasabi niya, 'di ba? Or minsan pinapag-guide ko. Tsaka yun nga, yung balik ko dun sa kanina yung nakayoko, sinasabi ko na kagad kung okay sa kanyang hindi nakayoko, wag nang payukoin. Hanapin niya na lang yung groom. Tingin na siya sa groom. Yeah. So yun lang actually, kung ano lang yung gusto niyang gawin, yun lang talaga Wala akong masyadong may bibigay na tip. Basta lang siya, relax lang siya. Enjoy niya lang yung moment na yun. Lalo na nagsisimula. Siyempre, parang kabado ka na dapat makuha namin to. So parang parang advice na rin siya. Okay lang din naman mag-instruct.
basta maganda yung instruction mo at Yes. clear dun sa mga tao mo. Oo. Okay, ikaw backshot, ito yung gusto kong shot. Kung kaya, go. Kung hindi, kuwari. Kasi yan yung minsan, kuwari backshot. Dati sobrang big deal ng backshot sa akin. Na ako dapat yung mag-backshot. Lalo nagsisimula ako parang, ano na to, ito yung highlight for me. Tapos nga, eventually, syempre, over the years, parang naiisip mo na ano, parang lahat mahalaga yung part ng marching. Kaya nag-switch ako nag-main ako Kasi Ikaw na yung maharap. ako na yung sa harap. Yung sa backshot, pinagkatiwala ko na sa team. Na yun din, parang I want to build trust with my team na kaya nila kung ano man yung i-request ko. Or alam ko na yung mga scenarios na pwedeng hindi mangyari. So alam na nila, hindi, ito, may nakuha akong backshot. Hindi ko lang nakuha, for example, yung majestic wide na yung, alam mo yung pinagpag yung veil. Parang sa amin, dati kailangan yun. Oh, wait Meron, lang. Di ba? Wait lang, mamaya nabuksan. Pero nga, over the years, parang dumadagdag ka sa stress na ang dami kayong tao naghihintay. Kasi nung nandun ako sa main, parang, Ang tagal. Buksan nyo na yan. Hindi pa pala tapos mag-shot si photo at saka si video. So parang, doon ako change natin yan. Kami, ang ginagawa namin para hindi naghihintay, pagka nagsimula na yung marching, bababa na yung bride. Kung may shot ka para may time. Kung may backshot ka or may gawin nyo na dyan. Tama. Diba? Tama. Kasi hindi yung pag siya na, tsaka siya bababa, tsaka nyo gagawin lahat. Ipit na. Oo, wala na. Sobrang dami ng entourage box pa yung pintuan Yun lang. Ayun lang. Pagka gano'n, wala na. Pagka gano'n naman, pagbaba ng bride, Diskarte sa na. amin naman, hindi na namin gagawin yun. Hindi. After na lang. Kung may papagawa ka sa bride, after na lang. Tsaka hindi na Or priority. gilid-gilid na lang. Hindi na Oo. priority. Kung ano, yun pala. Yun na yung parang nag-evolve na rin na kung ano yung makuha mong version ng backshot, okay sa akin yan. Kasi alam ko naman, if you have time, makukuha mo yung mga the usual na itapon nyo pa yung veil. Pero pag nakita ko rin doon sa mga shots mo na hindi, most likely, alam ko na either naipit sa oras, ito yung nangyari. Kaya hindi ko na masyado siyang binibig deal din. Kasi ako lang din yung masistress. So, Ako naman, yun nga, ako yung nag-shoot dun sa bridal car kasi, yung sa naghihintay yung bride. Ako yun So, iniilawan ko yun. Tapos, kinakausap ko doon yung bride. Sinasabi ko sa kanya na, relax ka lang. Pagkabukas ng pinto, tingin ka lang doon sa guru mo. Huwag ka nang mag-look down. Kasi minsan, yung planner, nasanay sila na kasama nila, yung photographer, videographer, na ganun yung diskarte. So, kala nila sa lahat, ganun yung gagawin. So, sa amin, sinasabi ko na rin yun. Pati sa planner, sinasabi rin na rin namin na pagka look straight na lang siya, huwag na yung naka-look down. Pero kasi minsan, gusto rin talaga nung bride na parang titingin siya gaganon. So, gagawin ko, ididirect ko na lang siya na, sige, look down ka muna, tapos tingin sa may pinto. Tapos ikakat ko na lang siya, sakto open door. So, parang nag-look up pa rin siya. Parang ganon. So, dinidiskartehan ko na lang. Pero sa amin, hanggat maaari, look straight ka na. Tapos, ang pinaka-effective ko rin sa yung sasabihan ng photographer or videographer yung bride na, slow down. So, nainis ako pagka ganun, lalo na pagka team ko. Sinasabi ko na kasi 'yon sa sa bridal cars, no slow down. Kung hindi niya kayang mag-slow down kasi nga natataranta siya Ang dami niya iniisip Bayaan na lang natin. Yun na yun. Yes, kaya nga tayo nag-60 frames Diba? Kaya tayo nag-60 frames para may option ka na pabagalin. So, kung mabilis or mabagal, okay lang yan. Go lang yan. So, sinasabi ko sa radyo namin yan. Pagka minsan, ganun, slowly. Sinasabi ko yun, parang, uy, bayaan mo na. Wag mo na sabihan yung bride. Parang ganun. Doon mo makikita kung experience na talagang isang supplier. Kasi nga, sa wedding, pwedeng mangyari yung hindi mo ina-expect. Yes. Or ina-expect mo rin na pwedeng mangyari. Ganyan, mga ayaw natin mangyari. Pero nga, kuwari, ang bilis. Umano ng bride. Mabilis maglakad, di ba? Sanay maglakad ng mabilis. Anong gagawin mo? Pero nga, yun nga sabi mo, as a videographer, naka 120 tayo niyan. Kumbaga, may safety ka na. Naisip mo na agad
bago pa siya pwedeng mangyari. Kasi Oo. nga, through your experience, Yes. pwedeng mabilis maglakad yan. Yes. Kabado, di ba? Lalo na yung pag may freelance na bago mo kasama ro sa team or hindi pa siya ganun ka-experience sa'yo. Parang, kasi iniisip niya, wala siyang shot nung back shot na yon. Kailangan niya, kaya niya pinapabagal yung bride or something. Tapos, minsan, maikli lang yung aisle. Wala ko nito. Pero sa atin, as an SO or as an editor, given na yan. Hindi kita paggagalitan dahil wala kang shot. Alam ko naman yung sitwasyon eh. Diba? So, wag mo na isipin yun. Kumbaga, kung kulang tayo ng shots, meron naman tayong harap. Meron naman akong candid. Diba? Kung walang backshot, walang problema. Wag lang mawala yung sa harap. Di ba? Yun yung problema. Totoo naman. Yun yung problema. Kaya sobrang critical nga nung main. Kaya kasi yun nga, ikaw SO ka, ikaw yung nandun, di ba? Kasi malaking responsibilidad yun. Mahirap din kasi na parang, I mean, kung ano man yung mangyari doon, di ba? Sa'yo yun, di ba? Pero yun, balik tayo dun sa backshot slowly na yan, no? Kasi kami, guilty rin kami dyan. Guilty kami dyan, no? Before, no? Pero nung time kasi na so, nung ini-edit ko, parang ayokong pakinggan to. Ba't ba to sinasabi na? Walk slowly. Diba? Parang yun, doon ko rin na medyo natagalan ako. Dahil nga kasi nga dati, nakamute na yun sa akin eh. So, wala akong naririnig. Pero nung nag-edit ako na hindi nakamute, parang ayoko yung boses Off, di ba? Off, Oo. di ba? Tapos Kasi sumisigaw ka eh. Tapos Dahil, maririnig pa yun ng couple sa Raw. Yeah. Di ba? So parang doon sinabi ko na, hayaan mo na, wag na ganyan. So kung ano yung, kung lumakad siya mabilis, okay lang. Yung tama naman eh. Medyo Tama awkward naman, niya, no? Pag yung pinakinggan mo yung raw file na Yes. parang, hop, hop, stop muna. Di ba? gitna ka lang. Kaya mo na. Oo. Come at me, kung ano mangyari, as it is yan. Gawin mo, shoot mo. Yun na yun. Yun nga, tawag dito, marirealize din naman natin. Yes. So ngayon kami, wala nang ganun. Ewan ko na lang minsan walang comset eh. Ayun, ngayon kasi pag may comset, nasasabihan eh. Diba na, wag na. Ano lang yan through our experience lang yan, Yes. guys So, at least may option kayo kung ano yung gusto nyong pagawa sa mga bride nyo, sa team nyo. Kumbaga, ano lang to, through our experience. Through our experience. Medyo pangit lang kasi, oo, maganda yung magiging shot natin dahil ginagawa natin yun. Pero kasi, isipin din natin yung kapangatan ng kliyente natin, di ba? Yung syempre emotional yun eh. Medyo mahirap yun. Yung state na yun Yes. nila, no? Parang Yun yung added sprinkle dyan eh. May emotion kasing kasama yung Yes. ginagawa natin eh. hindi naman yun practice lang eh na Kasi doon ka matatandaan nung bride mo eh, di ba? Sinigawan ako nito. Sinigawan ako nito eh. Pucha, Slow down daw! naiiyak na ako eh. Tapos marinig ko, slow down. Slow down? Tayo na. Eh, ganito akong paglakad eh. Tama Kaya, naman. yun. So, ayun. At least, di ba? Yun, kaya yun nga eh, parang sinasabi nga ni Jets, no, na pagka ceremony, galangin natin. Yun na yun. Kumbaga, kung sa church, hindi naman tayo nag-uusap sa church eh. Di ba? Tahimik lang tayo eh, di ba? What more pa yung sisigaw ka? Di ba? Tama. Ayun. Ganda nung kwentuhan na yun. Grabe. Marching Marching pa lang yun, Wala pa tayong bus, wala pa tayong preps. May pwede ba mag-post na? Wala. Saya. Ayan. Salamat, maraming salamat sa pagpapa-unlock nyo sa akin ngayong gabi. Grabe. Of course. Thank you. Oo. Thank you so much.